Ewan ko mga sangkay kung ano pong karisma o anong kapangyarihan ang ginagawa ni BBM ngayon mga sangkay sa international na ganun ka-impluensya yung kanyang pangalan. Grabe kasi ang nangyayari, yung mga investor galing po sa ibang bansa o mga leader galing ibang bansa mga sangkay, napapa-oo niya. Ngayon mga sangkay, eto na naman, may bago na naman pong balita, no? Ito po ay patungkol sa Japan. May magandang balita po tayo ngayon mga sangkay na pag-uusapan po natin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mabuhay kayong lahat. Comment down below, #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Ngayon mga sangkay, eto kasi yung balita. Gusto ko tong ibalita mga sangkay o ihatid sa inyo nang sa ganun maintindihan po natin na yung impluensya ngayon ni PBBM pagdating po sa iba't ibang mga bansa, talaga nga namang napakatindi. At maging ako mga sangkay, nagugulat sa kung anumang karisma ni BBM ngayon sa international. Ngayon, ito kasi yung balita. I'm sure, magugulat din po kayo mga sangkay. Nagpahayag ng interes, ayon po dito sa balita mga sangkay, nagpahayag ng interes ang Canadevia Corporation ng Japan na mamuhunan ng waste to energy project sa lungsod ng Maynila. Kita nyo mga sangkay? Waste to energy. Parang ito po ay galing siguro sa basura mga sangkay, papunta po sa pagsusupply ng kuryente. Ganyan po ang gustong gawin nitong isang corporation mula po sa Japan mga sangkay. Kasi para po sa inyong kaalaman, ang ginagawa ni PBBM ngayon, manghatak ng mga iba't ibang mga dayuhan na mamumuhunan sa Pilipinas, magnenegosyo sa ating bansa. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang magpapayaman po sa bansa natin, hindi po yung mga politicians. Well, maaari po silang maging isang hagdan sa pagyaman ng isang bansa. Pero, yung magpapayaman po talaga sa Pilipinas ay mga dayuhang mga negosyante. Dahil kapag maraming mga negosyante sa ating bansa, mga sangkay, of course, malaki po yung kikitain. Diba? Malaki ang kikitain. Kapag malaki ang kita, mga sangkay, malaki ang tax, lalaki ang pondo ng Pilipinas, mga sangkay, at higit pa doon, dadami po yung trabaho. Yan ang kinagandahan. Kaya nga mga sangkay, tingnan nyo ngayon yung mga ibang bansa, like Japan, South Korea, especially yung China, mga sangkay, nangangailangan po sila ng mga trabahante. Bakit? Kaya ba mga sangkay, napakarami pong kumpanya na nangangailangan sa kanila ng trabaho. Kasi ang dami pong investors Di ba? Ito po yung kailangan ng ating bansa. At ang good news ngayon, si PBBM, ito din po yung itinatahak. Alam niyo mga sangkay, ito lang masasabi ko. Kung mabibigyan lamang po ng 15 years si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng ating bansa, yayaman po ang Pilipinas sa loob po ng mga taong ito. No? Kasi ngayon nga lang mga sangkay, nakikita na po natin yung paglago. Yung ekonomiya po natin stable at lumalago mga sangkay. Yung inflation mababa. Ngayon nanganganib nga po mga sangkay, no? Na tumindi na naman yung presyo ng mga bilihin. Alam niyo bakit? Kasi nga po yung oil mukhang magtataas next week. Yan po yung bad news. Bakit mga sangkay? Dahil po sa digmaan doon sa Middle East. Di ba malala mga sangkay, Iran versus Israel at talaga nga namang yan po yung resulta. Kasi ang Iran mga sangkay ay top 7 na nagsusupply, nag-i-export ng oil sa iba't ibang panig ng ating mundo. So ganyan po katindi ang mangyayari ngayon dahil po sa digmaan na ito, mga sangkay. So talagang nakakalungkot pero ito lang masasabi ko. Kapag hindi tumaas yung presyo ng oil next week or mapababa ni PBBM yan sa kabila po ng digmaan mga sangkay na nagaganap, talagang mapapabilib po tayong lahat. Ibig sabihin, ganun po katindi
itong ating presidente. Ganun po siya kalupit, mga sangkay. Pag napigilan niya po yan, no? Pero kung hindi, mga sangkay, natural po yun na nangyayari sa iba't ibang mga bansa. Di lang naman po tayong apektado niyan. Marami po mga bansa ang affected dyan. Ngayon, ayon po sa report, mga sangkay, ito, tingnan po natin. Japanese company mamumuhunan sa waste-to-energy project sa Maynila. Nagpahayag ng interes ang Canadevia Corporation ng Japan na mamuhunan ng waste-to-energy project sa lungsod ng Maynila. Ito ay inanunsyo. Sino nag-announce? Si Pangulong Bongbong Marcos. Paano nangyari ito, mga sangkay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na grabe yung impluensya ni PBBM. Ito, pakinggan nyo. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Canadevia Corporation sa kanyang ikalawang araw na official visit sa Osaka, Japan. Kita nyo na, mga sangkay? Ganyang kalupit ang presidente natin. Whether you like it or not, may masabi ka man na maganda o hindi, ito po ay nagagawa ng Pangulo. May bangagbang presidente, mga sangkay, na nakakagawa nito? Wala po. Ibig sabihin, ang Pangulo natin ay talagang malupit ngayon pagdating sa international. Nahahatak niya po, mga sangkay. Hindi lamang po ito, mga sangkay. Pag tiningnan niyo po yung mga pumapasok na mga foreign direct investment, napakarami, mga sangkay. Sa kabila po ito ng katotohanan na ang ating bansa ay medyo nakasara po, no? Mahigpit po pagdating po sa foreign direct investment. Kaya nga wala po halos dito nagdenegosyo ng mga dayuhan eh. Ngayon lamang po, mga sangkay, sa panahon ni PBBM, nagkakaroon po sila ng lakas ng loob. Bakit? Yung presidente po natin, suportado eh. Yung mga dayuhang negosyante. Yan ang ginawa, mga sangkay, ng presidente ng China. Kaya nga po ang China ngayon, napakayaman, di ba? Second largest economy sila sa buong mundo. Ganyang kalupit. At ngayon ang good news sa Pilipinas, nangyayari na rin po ito sa ating bansa. Pero dahan-dahan lang, mga sangkay. Ngayon, sabi po dito, ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng proyekto, ay i-convert sa malinis na enerhiya ang tone-toneladang basura sa Manila. Lupit nito, mga sangkay, no? Mababawasan ang pagbaha at lilikha ng trabaho. Good job, Mr. President. Ito ang kinakailangan natin. This is what we want in our country, mga sangkay, mga ganitong klaseng ginagawa, no, para sa ikabubuti ng sambayanan. Biruin nyo, alam naman po natin, kailangan pa ba natin i-memorize yan? Yung basura sa Pilipinas, talagang namang especially sa Metro Manila. Diba? Alam po natin yan, mga sangkay, na talagang namang, ay naku po, ewan ko ba, bakit tayo ganun? Basura dito, basura doon, tapon ng basura dito, tapon doon. Doon sa Japan, mga sangkay, meron po silang ganito eh. Na yung mga basura, imbis na ikakalat sa kali, ilalagay po, mga sangkay, doon sa sinasabi po nilang itong mga basura na nagsusupply, mga sangkay, ng kuryente. Sipin nyo yung mga sangkay, ganyan po kalupit ang panahon natin ngayon, mga sangkay, ka-advance ang teknolohiya. Ayon sa Pangulo, sabi dito, I am pleased to announce that we are working with Japan's Canadevia Corporation on a landmark waste-to-energy project for Manila. Good news yan, mga sangkay, di ba? Sino ba namang hindi matutuwa niyan? Ang Canadevia Corporation ay eksperto sa high-tech environmental systems, kabilang na ang mga modernong pasilidad kung saan ang mga basura ay ginagawang enerhiya at wastewater treatment. Kita nyo yan, mga sangkay. Hindi pa ba kayo bibilib sa presidente natin ngayon? Dinadala niya dito, mga sangkay, yung mga dayuhan para po mag-negosyo. Alam nyo, guys, si PBBM ngayon, ang sikretong ginagawa niyang modern ang ating bansa. Yan po ang ginagawa niya ngayon para po sa inyong kaalaman. Ginagawa niya pong moderno ang Pilipinas. Kaya nga po, mag-ikot-ikot ka, mga sangkay. Halimbawa na lang, mga sakayan ng train, mga sangkay. Diba, imbis na magbabayad ka ng barya-barya, mga sangkay, doon po sa mga counter bago po sumakay, pwede na po, cashless na po, mga sangkay, diba?
Tapos ngayon, doon sa airport, ilang buwan na lamang, magkakaroon na po ng face recognition. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan na dumaan sa mahabang proseso. Makikita na lamang po sa mukha, mga sangkay. Then, ma-identify na kung sino ka, mabilis ka makakapasok. Ganyan po katindi ngayon si PBBM. Ginagawa niya pong moderno ang lahat, mga sangkay, sa ating bansa. Ang proyekto ay itatayo sa Smoky Mountain. Natutugon sa problema para sa mas maayos na pagtatapon ng basura. Lilikha ng power generation, magbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino at malinis na kapaligiran. Magiging partner ng Japanese company ang Philippine Ecology Systems Corporation or PhilEco na bihasa sa integrated solid waste management sa bansa. Diba, mga sangkay, wala nang magdalaan ng paligoy-ligoy pa. Magandang balita ito. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.